Better is one day in your house, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Amen? Sa mundong sobrang gulo at sa mundong punong-puno ng katoksikan, pagkasama mo yung minamahal mo, yan, pag nakasama mo yung minamahal mo, yung pinakamamahal mo, nabubura lahat ng kaguluhan sa mundo. Yan. Tama, mali? Uy, grabe. Ngayong 2025, tatanggalin lahat natin ng katoksikan sa buhay natin. Parang wala nag-agree. Lahat sila okay lang sila with the toxic environment and toxic personality. This year, we're going to end up the spirit of slavery. Amen? Parang mahina. Parang yung iba sa inyo na talagang gustong mag-dwell kung nasan kayo ngayon. Alam nyo ba, kaya merong New Year, kasi those years ay binigay sa atin ng Panginoon chance for us to be free from something. Amen. Next year, or this coming year, next week, we declare open doors that no one can shut. Amen? Yung iba ayaw ng open doors that no one can shut. Gusto nila ng open doors that anybody can shut. Ang hindi sumagot, opposite sa declaration natin ngayon. Okay. So malinaw. Alright? We declare strength where weariness. We declare clarity when there is confusion. Yon, praise the Lord. Hallelujah, Lord, tugunan mo po sila. What was delayed is now aligned. Yung akala mo delayed na, this year will be aligned. What was broken is now being rebuilt. Itong buong taon na to, feeling mo, kinakrush ka ng enemy. Pero yung iba, feeling nila kinakrush na sila ng enemy. This year, the next year, you will be rebuilt in Jesus' name. What was planted in tears, lahat ng mga umiyak this year will be harvested this next year. This is the year that we move by faith and not by sight. We walk in authority, not in insecurity. Amen? Ang totoong anak ng Diyos ay hindi insecure. Ang totoong anak ng Diyos ay puno ng authority. But remember, though you have an authority, hindi ibig sabihin magiging boastful ka na. Amen? We trust God completely, not partially. Amen? So, hallelujah. Basahin natin Psalms chapter 84, verse 10. Pwede ba tumayo tayong lahat at sabay-sabay nating basahin ito? Ready? 1, 2, 3, go! Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Would rather be my God than dwell. Amen. Hallelujah. Amen? Maaari na po tayong maupo. Hallelujah. Father, I declare today that every chains will be broken. Every insecurities will be replaced with authority in Jesus' name. That everyone here in this room will be edified by your presence. This one day in your house is enough than 1,000 elsewhere. In Jesus' name. Use me mightily in this kingdom. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So the title of our message for today is One Day is Enough. Yan. Sabi mo sa katabi mo, one day is enough. It has never been not enough. Amen? Yung isang araw mo sa Panginoon, daig.
yung libo-libong araw sa labas o kahit saan. Amen? Some people want it all. Pambihira. No, some of us are chasing 1,000 days. No? Because time is gold. Tama? Tama ba? Do you believe that time is gold? Some of us are chasing for 1,000 likes, 1,000 hearts, 1,000 views, million views, a million likes. Some of us are chasing for 1,000 success. Some of us are chasing for 1,000 validations. Gusto nila yung lagi silang approve sa taong kaharap nila. They even look for someone, para matagpuan yung hindi nila natagpuan sa kanilang pamilya. Aminin natin, talagang sa kultura ng mga Pilipino or sa kultura ng tao na lang, yung iba may mga experiences sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga kamag-anak, na gusto nilang makita yung pagmamahal at maramdaman yung pagmamahal pero hindi nila naramdaman. Tama ba? Grabe. Sana lahat ng tao feeling loved by their family. Kaya ang nangyari, hinahanap nila to sa ibang tao. Amen. Yung hindi nila natagpuan sa pamilya nila or sa kapatid nila, sa kamag-anak nila, hinahanap nila sa ibang tao. That's why they end up frustrated. Amen. You can just imagine, kung akala kasi ng iba, matatagpuan nila yung tunay na pag-ibig o tunay na malasakit, tunay na pagmamahal sa ibang tao. Ibabato ko to sa langit, Ang tamaan, praise the Lord. Amen? Tama ba? Kaya ang nangyayari, iba-iba ng friends, iba-iba ng partner. Kasi pag hindi na nila nakita pag nakita na nila yung inaayawan nila doon sa isang tao, ayaw na nila doon. Hanap ulit sila ng bago. Kaya nga nauso yung break up. Tama ba? Everyone or some of us are chasing for 1,000 things. But God says, give me one day. Amen? Yung hinahanap mo, ang dami. Sobrang dami mong hinahanap sa mundo. But God is saying to you right now, just give me one day. Because one day in God's presence can do what 1,000 days in the world never could. Kaya nga, mga kapatid, every time we go here inside the court of God, we consider this the court of God kasi this is where we worship, Amen? This is our sanctuary. This place is sacred. Amen ba? So, whenever we worship the Lord, whenever we hear the word of the Lord, every Sunday, Wednesday, we are being edified. Marami tayong natututunan. Paglabas natin, we are so edified, we are strengthened. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesdays, Thursdays, Fridays, lahat ng yan, drained ka na. But every Sunday you go inside the church, you are being recharged. Because aminin natin sa hindi, one day in the house of God is better than 1,000 elsewhere. Kaya nga yung kinanta natin kanina, di ba? More than I can hope or dream of. Tama ba yung lyrics? Ayan. More than I can hope or dream of, you have poured a favor in me.
Ang ganda ng boses ni Pastor. Oh. Grabe. One day in the house of God is, amen, better than 1,000 days in the world. Di ba? If you are truly in love with the Lord, pag pumapasok ka sa court niya, pag pumapasok ka sa bahay niya, pag pumapasok ka sa presensya niya, nabubura lahat ng problema mo. Pansinin mo yon. One sign of you drifting away from the presence of God is pag nandito ka na, pero problemado ka pa rin. Yung umaawit na lahat sa Panginoon, pero ikaw, ang iniisip mo pa rin yung sama ng loob mo sa kapwa mo. Ang iniisip mo pa rin yung bayarin mo para mamaya, para bukas. Ang iniisip mo pa rin yung mga bayarin mo sa future. Ang iniisip mo pa rin kung ano yung gusto mong bilhin, gusto mong mabili. So nasa na yung better is one day in your house. Ready na ba tayo? Hallelujah. Number 1, pag-usapan natin ngayon, yung binasa natin kanina. The world gives quantity, but God gives quality. Binibigyan tayo ng maraming options ng world, maraming experiences ng mundo, no? But the experience with the presence of God is quality. Mas quality pa sa traffic 'yon. Tama? Mas quality pa sa lahat ng problema mo 'yan. Sa presensya ng Panginoon, ang binibigay niya sa inyo ay totoong kalidad. Amen? Na hindi mo pwedeng burahin. Ang makakapagbura na lang sa presensya ng Diyos sa'yo or sa experience mo sa Panginoon is the darkness within. Hello? If you are preoccupied with this world at nawawala na yung tamis ng unang tikim mo sa Panginoon. Hello? Kaya nga merong tamis ng unang tikim eh. That is one thing, no, that should be remained. The world promises more money, more pleasure, more applause, no? More views, no? But God promises better. God promises better. Amen. Bakit? Bakit kaya? Better is about value, not time. Better is about value and not time. The psalmist is not comparing, or yung binasa natin sa Psalms kanina, he's not comparing days, but worth. Amen? Hindi kinukumpara yung mga araw na napagdaanan mo, na napagdaanan natin, bagkos yung araw na meron tayo sa Panginoon. Yung worth na meron tayo sa araw na kasama natin ng Diyos. Amen? God doesn't measure your life by how busy you are, but by who you're becoming. Wala sa Panginoon yung kahit sobrang busy mo pero wala ka namang direksyon. Sobrang busy mo sa buhay pero wala kang kinararatnan. Amen? One day in the house of God, tingnan mo, ngayong araw na to, kung makikinig ka lang, mabuti. Sa lahat ng Sundays, pinakinggan mo lahat ng preaching, nag-take down notes ka, or kung sobrang talas ang memory mo, inalala mo, tapos pagdating mo sa bahay, sinulat mo, pwede yun eh. Daig mo pa yung tao na araw-araw pumasok sa isang school at walang natutunan. Di ba? Hindi siya available for the day. Bakit? Kasi busy siya eh. Pero ikaw, madalas ka available. Hindi ka lang available pag Sunday. Kasi busy ka naman sa court of God. Pero pansinin mo, mas mabilis yung maturity mo. Mas maganda yung direction na pinupuntahan mo. Amen? You can have 1,000 days of success and still be empty. Amen? Maraming taong ganyan. Kung susukatin mo yung success sa wealth, or sa kung anong meron ka sa buhay, maraming taong successful sa buhay pero empty pa rin inside. Pero kung susukatin natin yung success sa presensya ng Panginoon, sumakses ka,
Kasi naabot mo yung presensya ng Panginoon, you are truly successful in life. Kaya nga, ang totoong Kristiyano, sabi ko kanina, walang insecurity. Kasi you will not compare yourself to others. You will have what? Just authority from the Lord. Kaya pag nai-insecure ka, ibig sabihin, mas lamang sa'yo yung tawag ng mundo, hindi yung tawag ng Panginoon. Again, if you are being insecure in your life, you don't have authority. Sorry. Ang hirap mabuhay ng insecure. At ang sarap mabuhay na alam mo na pag dineklarahan mo ngayon yung pangangailangan mo, it will come to pass. Ano mas gusto mo? Yung nakaupo ka sa isang tabi na insecure kasi lahat ng mga kaibigan mo may nararating na, o ikaw na nag-aantay lang ng perfect timing ng Panginoon sa buhay mo? Pero kumikilos ka pa rin, syempre. Amen? Hallelujah. One moment with God can feel what the world keeps draining from you. Amen? Araw-araw ka nagsuscroll, tama ba? Sa Facebook, sa Instagram, madalas nade-drain ka na dahil sa mga nakikita mo. Tama? Sa trabaho mo, nade-drain ka na, napapagod ka, ang tagal ng promotion, ang tagal ng benta, ang tagal ng komisyon. Diba? Sa negosyo, ang tagal ng progress. Nade-drain ka na. Pero pansinin mo, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring yon, yung isang araw mo dito, napapalitan yung mga araw na drain ka. You can just imagine and you can just consider this day as a pit stop from God. Di ba? Parang pit stop ng Panginoon to sa atin every week eh. Kaya we should be thankful kasi weekly yung service natin. Di ba? Every week meron tayong pit stop at may checkpoint tayo. Tapos nare-refill tayo ng fuel. Di ba? But actually, you can be more stronger kung every day nagbababad ka sa presensya ng Panginoon. One day with God can realign your soul. Tama, mali? Yung kaluluwa mong naliligaw na dahil sa mundong pabago-bago ng takbo. Tama? Dahil sa mundong pabago-bago ng trend. Yung kaluluwa mo naliligaw na, hindi mo na alam kung anong trend yung susundin mo. Tama? Ano na bang next trend next month? 'Di ba? Yung kaluluwa mong matured na, yung parang ang gusto mo na ngayon yung mga bagay na makaluma, pero dahil sa trend ngayon na medyo modern na, nababago naman. You don't come to church just to attend. Hindi tayo nandito sa simbahan para mag-attendance lang. Pansinin niyo, wala naman tayong attendance logbook dyan sa labas eh. Tama? So it doesn't matter if you don't attend or you attend. Because we attend for realignment. Because every week, nawawala tayo sa alignment eh. Tama? Tama, mali. Yung iba na hindi sumagot, siguro sobrang aligned na nila for the week. No? Dalawa lang yan. Hindi ka sumagot, hindi ka nag-respond doon sa tinatanong ko kanina dahil aligned ka or ma-pride ka. Dalawa lang yan. Pili ka na lang. Siyempre, pipiliin mo yung aligned ka. Tama? So we come here inside the church not for just attendance. Amen? We came here to be realigned. In one day, in the house of God, peace replace panic. Amen? Yung nagpapanik ka na kasi hindi mo na alam kung anong susuotin mo bukas. Hindi mo na alam kung paano isusustain yung mga bills mo. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng susunod mong project. Hindi mo na alam kung saan kukuha ng benta mo. So, hindi mo na alam kung anong mangyayari bukas. Nagpapanik ka na. Pero one day in the house of God, it will be replaced by peace.
Amen? Hope interrupts despair. Amen? Love, joy, hope. Faith overrides fear. Mas naihigitan ng pananampalataya yung takot na meron ka. Amen? Natatakot ka saan? Sabihin mo na lahat ng fear mo, it will be override with faith. Amen? Bakit? Saan nanggaling yung faith? Here. No? Nanggaling yung faith mo just one day in the presence of God. Biriin mo kung hindi ka na bumababad sa Panginoon weekly, tapos wala ka pa ng Sunday, ano nang nangyari sa faith natin? Okay, you can justify. Every day naman, Pastor, nagdabasa ako ng Bible. Okay, bigyan na natin sa'yo yan. Pero totoo, sa mundo na sobrang busy at sa mundo na sobrang bilis ng progress, pagdating sa economy, sa technology, imposibleng hindi ka nagiging busy sa ibang bagay. Kaya nga we really need this day for us to be realigned. Amen? Kasi lahat naman tayo nagiging busy sa ibang bagay, aminin naman natin yan talaga. Amen? Kahit na 5 oras, pansinin mo, sa isang araw, meron kang ilang oras na sarili mo lang ang nasusunod. Tama? Kahit nga after this day after this service, meron ka ng sariling lakad. Tama ba? But praise be to God kasi nakarinig tayo ng salita ng Panginoon ngayon. So may panibago na naman tayong baon for the week. Pero kung a-attend pa kayo ng Wednesday, ay grabe. Praise the Lord. You don't just walk into this building. You step in His presence. You step in His courts. Amen? Hallelujah. Number 3, don't trade presence for popularity. David said, she'd rather be, what? A doorkeeper in God's house than dwell in the tents of the wicked. Amen? Bakit? Bakit sinabi ni David yon? Sa tingin nyo, bakit sinabi ni David yon? Because, what? Position without presence is empty. Ano sabi? Power comes from the position of knowing. You will have the power or you will have the authority if you have the right knowledge and if you have if you have the right knowledge. Amen? Amen ba? Ang tanong, ano ang priority mo? Yung presensya ng Diyos o yung prinsipyo ng Panginoon or achievements in this world? Hindi po masamang di ba? We talk about dreams and goals, tama? It is right to have dreams and goals. Dahil pag wala kang direksyon, wala kang dreams and goals, a person without a vision perish, sabi ng Panginoon. Tama? Pero, yung priority mo should be aligned as well. Amen. Huwag natin ipagpalit yung presensya ng Panginoon para sa 1,000. Amen? Yung isang Sunday na hindi ka nakapunta or hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay, sige, let's give the benefit of the doubt. Hindi ka naka-attend kasi masama pakiramdam mo or sobrang life and death na yung reason kung bakit di ka naka-attend. Fine. Pero you should still seek, no? You should still seek the word and you should still seek the presence of God. Amen? Kasi parang may kulang no? Actually, ito talaga yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya hinahayaan or hindi niya pinapabayaan na maramdaman kong okay lang
pag hindi ako nakakapunta ng call from the Lord. No? Just one testimony. Last time, or 2 weeks ago ata yun, 2 weeks ago, meron kaming sales rally or parang Christmas party ng buong company. Medyo conflict siya sa schedule ng intercession. So, anong gagawin ko? So, pinlano ko lahat mabuti, paano ko mapupuntahan yung intercession at paano ko mapupuntahan yung Christmas party na yon, which is meron akong gaganapan. So, sabi ko, Lord, you know my heart, you know my desire. I really want to go and pray for others. So, 4 o'clock, mga 5 pala, 5, nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, Lord, munti ko na masabi, Lord. No? Sabi ko, boss, pwede ba, lang ako, attend lang ako ng prayer intercession sa church kasi hindi ko talaga kaya. Sinabi ko sa kanya totoo, hindi ko talaga kaya nang hindi nakakapunta doon eh. Ganun. Ang oras na eh. Pero hindi talaga pwede. Sabi niya, hindi eh. Paano kung sabihin namin na na i-hold namin yung sweldo mo pagka umalis ka pa ngayon? Okay lang. Okay lang po. Pero sa isip ko, wag naman please. Siyempre, patapangan lang yan eh. Di ba? Sige, SD, kung hindi ka mapipigilan, wala kang sweldo this cut off. Okay lang po. Pero sa isip ko, yari ako sa asawa ko nito. Wala akong may aabot. Pero, I chose to go here. Motor ako. So, bilis ng biyahe. Then, after the intercession, takbo ulit ako doon. Pagdating ko doon, hindi pa nagsa-start yung program. Ang sabi nung boss ko, congrats. Kasi, hindi namin i-hold yung, yung sweldo mo. And, hindi pa nagsa-start yung program. Anong klaseng prayer ang ginawa mo? Pwede mo magpadasal din kami sa'yo. Diba? If you will choose, no? If you will just choose God, no? If you will just seek the kingdom of God and His righteousness first, all these things shall be added unto you. And then after that, from that day on, lagi na sila nagsasabi, Pastor, papray naman, papray naman. Pastor, papray naman kami. Diba? Kung natakot ako dun sa i-hold yung allowance, pero sa totoo lang, talaga nakakatakot yun. Pero nanindigan tayo bilang lingkod ng Panginoon. Kung natakot ako dun, di wala sana silang kredibilidad na nakita sa atin. Tama? Bilang isang Kristiyano, wala silang nakitang paninindigan. So the next day na magsabi ka, wala na silang tiwala sa'yo. Tama? Nadadaan naman sa tamang usapan yun eh. Tama ba? Nadadaan sa tamang pakiusap. Talagang priority ko yung yung gawain ng Panginoon eh. Anong magagawa natin? Ang sabi ko, di bali na mag-resign ako, sabi ko dun sa direct supervisor ko. Sabi niya, di bali na mag-resign ako, PD. Ayoko lang na naapektuhan yung gawain ng Panginoon. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, kasi yung mga PS mo, di ba? Nung first benta nila, Tracy yun. Grabe. Ang sa akin lang kasi yung mga PS mo kasi, mag-isa lang doon eh. Huwag tayo matakot. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Better is one day in the house of God than 1,000 elsewhere. Kung natatakot ka mawala yung meron ka ngayon, at mas pinili mo yan, kesa sa presensya ng Panginoon, mas matakot ka na. Kasi kayang kunin ng Diyos yan in a blink of an eye. Kasi naibigay niya sa'yo yan in a blink of an eye. Di ba? Madami nga testimony, nagulat na lang kami, ganito na yung namin.
yung position namin in life. Pero kung iisipin namin dati ganito lang, nagko-commute kami, naglalakad kami, nagtatricycle kami, naggaganito kami. Di ba? Tapos ngayon, sobrang thankful mo. Praise the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Hindi lang basta sa kung anong meron tayo, pati sa buhay natin. Kung feeling mo, kung feeling natin, yung wealth natin hindi na kayang maubos, kasi sobrang yaman mo na. Anong sabi ng Panginoon dun sa mayaman? Hangal, ngayon din kukunin ko na buhay mo. Kung sa tingin mong sobrang wealthy mo na, daig mo pa si Henry, si Chinkitan. Speaker pala si Chinkitan. Kung feeling mo ikaw na pinakamayaman sa buong mundo, but what can profit a man if he gains the whole world but loses his only soul? Amen? So better to choose the presence of God than 1,000 elsewhere. Amen? You can be celebrated in the world and still feel forgotten inside. Amen? Yung pinagpupunyagi ka na ng mga nasa paligid mo, galing, pinapalakpakan ka na. Pero after that, empty pa rin. Di ba? Kasi meron kang hindi napili na mas importanteng bagay kesa doon. Di ba? Yung I should have. Tama? Sino dito ang ayaw ng regrets? Sino po sa inyo dito ang ayaw ng regrets? Well, then don't miss the presence of God. Huwag natin papalagpasin yung presensya ng Panginoon. Amen? Kung hindi talaga kaya maka-attend dito because of circumstances, well, you seek, di ba? Seek the presence. Patugtog ka ng worship song or kung meron kang dun sa lugar mo, halimbawa, malayo ka ngayon, di ba? Maghanap ka ng church na pwede mong attenan para maramdaman yung presensya ng Panginoon. Amen? One day, i-relate natin dito sa mga dun sa mga cheesy situation. Alam nyo, pag sobrang busy nung araw ko, sa tuwing uuwi ako ng bahay at sasalubungin ako ng asawa ko at ng mga anak ko, nawawala yung pagod ko. Kaya dahil dyan, Daddy, hugasan mo yung pinggan. Total naman, wala ka nang pagod eh. Daddy, yung mga bata, palitan mo ng diaper. Opo, sige mami, meron pa akong lakas. Kaya mas better yung isang araw, bukod sa kapangyarihan ng Diyos, na kaya kanyang palakasin, bukod doon, if you are in love with the Lord, you will really seek His presence. No? Na para bang hindi buo yung linggo mo pagka hindi ka nakapunta ng service. Hindi buo yung linggo mo pagka hindi ka nakarinig ng salita ng Panginoon. Nararamdaman nyo ba yung emptiness pagka hindi kayo nakakarinig ng salita ng Diyos? Di ba? Ako, ramdam ko yung emptiness. Pagka dumating ako sa bahay, tulog na yung asawa ko, sobrang empty ko. Tapos aalis ako ng bahay, tulog pa rin siya. Sobrang empty. Pagdating ko sa office, ang lungkot ko. Tapos, tatanungin ako ng mga kasama ko sa trabaho, Tol, bakit malungkot ka? Hindi kami nagkita ng asawa ko. Sobrang lungkot ko. Hindi niya alam yon, pero ngayon alam niya na. Pero totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Mami, tumingin ka naman sa akin. Totoo yun. Di ba? OA ko daw. Pero totoo talaga, pagdating sa pag-ibig sa mga minamahal natin sa buhay, dapat talagang laging OA. Amen? Dahil pagdating sa Panginoon, mas lalong OA. Sasabihin ng mga tao sa paligid mo, ang OA mo naman, isang linggo ka lang hindi pupunta. OA na kung OA.
pero hindi ko talaga kaya. And then the last day, sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Sabi, I don't care what they say about me, it's all right. It's all right. Di ba? I don't care. Take the world, but leave me Jesus. Jesus is more than enough. You are more than enough, God. Hallelujah. Number 4, one day can change your direction. Ang dami mong gustong gawin. Ang dami mong gustong puntahan. Ang dami mong gustong makuha. But one day can change your direction. Diba? Just give God one day a week. Yun lang hinihingi niya. Pero alam mo, sa totoo lang, after this day, if you're really in love with the Lord, after this, kinakausap mo pa rin siya eh. Parang ayaw mo nang siyang hiwalayan. Tama ba? Lord, saan ako pupunta ngayon? Gusto ko kasama pa rin kita. Ka-holding hands kayo, no? Ka-holding hands kayo ng Lord. Tapos sobrang confident ka. Sobrang confident ka kasi ka-holding hands mo ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. You're so in love with God. Na kung saan ka man pupunta, Lord, saan tayo pupunta? Saan mo ba gustong pumunta, anak? Ikaw na bahala, Lord. Hallelujah. Yung iba sa atin, pagod na. Yung iba sa atin, confused. No? Hindi alam kung ano talaga gusto. Hindi alam kung saan natututungo. Hindi ko na kasi alam. Yung iba sa atin, nakakapit na lang, isang daliri na lang. Bibigay na, bibitaw na sa buhay. Di ba? Ang daming testimony na ganyan. Amen? Yung bibitaw na sila sa buhay, tapos iba confused. Yung iba pagod na, pagdating dito sa simbahan, testimony nila, isang beses akong umattend sa church nyo. Pero naramdaman ko yung sigla. Naramdaman ko, na-recharge ako. Alam nyo ba, nung araw na yon, dapat magpapakamatay na ako? Pero dahil nung pag-attend ko sa simbahan na to, naiba yung perception ko sa buhay. Grabe yun. Nakarinig na ba kayo nun? True to life yan, meron pong ganyan. Meron kaming member dati, si Jason, kilala niyo ba yun? May marka dito, di ba? Dito. Tapos hindi ko alam, siguro dahil sa ginawa niya na yon, nawalan siya ng control sa katawan niya eh. Sa tuwing maglalambing yon sa amin, mamamatay din kami sa lambing niya. Pag niyakap kami, hindi kami makahinga, sobrang higpit. Pagka nilambing kami from behind, yung dito, yung gaganunin ka lang, parang sinasakal ka na. Ganon. Pero ang testimony niya, nabura yung kagustuhan niya magpakamatay simula nung umattend siya nun sa church. Ngayon, nasa na siya? Hindi ko alam. Nagpakamatay na. Sira ulot. Totoo ba? Totoo ba? Hindi Nung isang araw, 4 years ago, nakita ko yun sa Litex. May asawa na. Happily married na siya. Ngayon, hindi ko alam. Pero, what matters most is the testimony. Yung nagkaroon siya ng direction just because of that one day in the house of God. Amen? Again, bakit yung one day with God is better? Gaya nung sabi ko kanina, better is about value. God's house is a place of exchange. Amen? Tama ba hindi? Do you believe that when you enter the house of God, we are exchanging something from God? Do you believe that? Kanina sinabi ko yun nare-replace ng peace yung panic. No, because we are exchanging places from the Lord. Yung palang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, di ba? That's already the beautiful exchange. Yung tayo dapat yung nagbata,
nung ganong klaseng paghihirap, pero siya yung bumata at ang binigay niya sa atin ay kabanalan at walang hanggang buhay. Di ba? That's why whenever we enter into this place, yung anxiety mo napapalitan ng kapayapaan. Amen? Yung kahinaan mo napapalitan ng kalakasan. Di ba? Yung kaguluhan mo, yung kawalan mo ng direction sa isip, napapalitan ng linaw. Nabibigyan linaw lahat ng tanong mo sa isip. Lord, bakit ganun? Lord, bakit ang tagal ko nang pinagpiprito pero bakit hanggang ngayon wala pa? Nagkakaroon ng linaw. Tama? Kasi naririnig mo, pambihira pagdating mo ng church, last Sunday o kaya nung last month, narinig mo, meron kang question sa isip mo nung Saturday, na Lord, bakit ganito? Pag attend mo ng Sunday, saktong-sakto yung preaching sa'yo. Tama, kaya pala hindi pa binibigay ng Lord kasi meron siyang perfect time talaga for that. Diba? When the time is right, I, the Lord, sabi niya, will make it happen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen? Dahil hindi lang tayo uma-attend dito sa church na to para sa attendance. We are here to encounter God's presence. Hindi mo kailangan piliting baguhin yung sarili mo. Bakit? Yung presensya ng Diyos ang babago sa'yo. Diba? Alam mo yung sequence noon, ganito yon. Pag naramdaman mo yung kabutihan niya sa buhay mo, naramdaman mo yung presensya niya sa buhay mo, alam mo yung subconscious mind mo sinasabi, sobrang buti ng Panginoon, hindi ko ibalik sa Kanya yung kabutihan niya. Amen? Kaya magdidesisyon ka na lang. Mararamdaman mo na lang, wala na yung cravings mo sa mga bagay na makamundo. Wala na yung cravings mo sa mga bagay na masasama. Ang cravings mo na, yung gusto mo nang gawin kung ano yung mabuti sa paningin ng Diyos. What is noble? What is admirable? Amen? If the world distracts you, God will direct you. Amen? The world is loud. Yes, sobrang ingay ng mundo. Diba? It pulls you in many directions. But God's presence is focus. It points you in the right direction. Para ka naka-laser focus dun sa gustong ipagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Number 5, consistency makes one day powerful. Do you believe that? Consistency makes one day powerful. One day matters because it trains your heart where to return. Tama? Pagka araw-araw mong ginagawa yung isang bagay, nagiging familiar ka doon. At parang nawawala ka na sa focus. Tama ba? Amen ba? Pero isipin mo, this one day, siya yung nagtuturo sa'yo kung saan ka babalik. Church is an escape from life. No? Hindi natin tatakasan yung buhay na meron tayo. 'Di ba? Yung buhay na meron tayo kanina before tayo pumunta rito, yung buhay na meron tayo kahapon, yung buhay na meron tayo mamaya paglabas natin ng simbahan. Hindi natin tinatakasan 'yan. 'Di ba? It's a reset that prepares you for life. Again, sabihin mo, in the presence of God, sabi mo sa katabi mo, in the presence of God, you will have a reset that prepares you for your life. Amen? Bili mo kasi, hindi na nga natin kinakaya yung pressure ng mundo eh. Pero pag sa tuwing nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, sa tuwing nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon, sa tuwing nararamdaman mo, or sa tuwing naalala mo that God gave you life, nagkakaroon ka ng motivation to live your life. Nalalaman mo na lahat pala ng tao nakakaranas ng problema, hindi lang pala ako. Nakikita mo na yung mga tao sa simbahan, yung mga kasama mo sa simbahan, mas mabigat pa pala yung problema sa'yo, pero kinakaya nila. Yung mga tao sa simbahan na pagtagumpayan na pala yung problema mo ngayon, ibig sabihin, kaya mo rin. One day with God, each week, kasi may Wednesday service, anchors you when the other 6 days to pull you away.
Amen? Yung buong 6 na araw, hinahatak ka niya, papalayo sa Panginoon. Alam mo, pag sobrang baba, very critical talaga if pagka meron kang pinagkakabisihan eh. Tama? Kasi pag nag-e-enjoy ka na doon sa ginagawa mo, nawawala na yung cravings mo sa presensya ng Panginoon. Pag nakukumpara mo na yung mga tao sa trabaho mo at saka yung mga tao sa simbahan, doon nagkakaroon ng tearing apart. Bakit? Kasi minsan nakikita mo, ay mas okay dito sa trabaho ko ha. Mas na-appreciate nila ako ha. Doon sa simbahan, parang hindi nila ako na-appreciate eh. Tama, mali? Hello? Doon sa simbahan, parang walang pumapansin sa akin eh. Dito sa trabaho ko, lagi pa akong binabate. Oy bro! Oy sis! Diba? Pero tandaan natin, ang mga kasama natin hanggang dulo ay yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. We will make a declaration today. May natutunan ba tayo? We will make a declaration today. Basahin nyo lang kung ano yung nakalagay dyan sa screen. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Parang hindi pa. Parang hindi pa tayo ready. Ready na ba tayo? Hallelujah. One day in the house of the Lord. Okay, kayo nagsabi niyan ha? Kayo nagsabi niyan. Amen? Totoo ba yan? One day in the house of the Lord, it's better than 1,000 elsewhere. Amen? Today, we choose His presence. Sino nagsabi niyan? Kayo. We choose His presence. Isa pa. Next. When we enter God's house, totoo ba yan? Sino ditong na-restore today? Sino ditong na-renew? Sinong na-realigned? Hallelujah. Faith rises in this place. Totoo ba yan? Sino ditong hindi natatakot? Amen. Hallelujah. One word from God. Totoo ba yan? One word from God can change everything. Hallelujah. Whew. Last one. We leave this service later. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. I may not have everything I want. Some of you may not have everything they want. But I have, and we have everything we need. When I'm in the presence of God, one day with Him is enough to restore, renew, and reset my life. Amen? Now, everyone here in this room, I declare that you will be restored. When we approach this new year, next week, every one of you will be released from the slavery of insecurity. Better is one day. Better is His presence. Better is God. Amen. Lord, I declare that all of my brothers and sisters here in this court will be blessed this year. They will receive abundance of blessing because they obey you. They will receive tons of revelation from you because they stayed in your presence. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.